para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Si Paloma Durantes umalis na ng Mexico kasama yung manager niya. Talaga ba? Sana sa pag-alis niya, hindi na sana siya ulit manggulo sa ating lahat. Walang paliwanag at saka hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Sigurado akong mahal ako ni Fernando Jose. Hindi ka niya mahal, Paloma. Ito na ang panahon para tanggapin mo ang lahat sa sarili mo. Hindi ka mahalaga sa kanya. Makikita mo, masasaktan ka lang. Ikakasal na kami ni Fedra. Sa wakas. Salamat sa Diyos kasi mahal na mahal talaga ako ni Fedra. Sa tingin mo ba papayag si Fernando Jose na ikasal kayo sa simbahan? Ay, oo naman. Sigurado yan. Nakuha mo na rin yung gusto mo. Sa wakas, nakuha ko na. Kumusta ka, Lolo Florentino? Ayos lang ako, gaya ng dati, Soledad. Alam mong malakas pa rin ako. May dala akong bulaklak para sa'yo. Salamat. Alam mo namang mahilig ako sa bulaklak. Maupo ka, bibigyan kita ng kape. Salamat. Mahilig ka nga sa mga bulaklak katulad din ni Rosalinda, no? Sobrang hilig niya rito. Lagi ako nagdadala ng puting rosas sa kanyang puntod. Alam ko, Lolo. Nakikita ko rin sila tuwing pumupunta ako ron. Ay, kahit matagal na, masakit pa rin isipin na wala na siya sa atin. May mga bagay na hindi natin mapipigilan. Kailangang tanggapin natin. Oo naman, ganyan talaga ang pagiging Kristiyano. Tanggapin ang kanyang banal na kalooban. Pero ano na nga ang balita sa bagong kasal? Ilang araw sila sa Acapulco at ngayon nilipat na sa bagong bahay. Masaya ba si Fedra? Oo naman. Pero pinangarap niya yung honeymoon nila sa labas ng Mexico. Bakit kaya tumanggi si Fernando Jose sa gusto niya? Hindi ko rin alam. Baka kasi natatakot siya na makita niya uli yung babae na kamukha ni Rosalinda kaya ganun. Hindi sa ganun. Saka kailangan niya ring bumalik sa Mexico. Ay, yan ang problema. Kasi nung umalis siya, pinatay niya ang mga pangarap ni Fernando Jose. Ang pagpapakasal niya kay Fedra ang patunay na tapos na ang lahat. Pero alam mo, Soledad, sa tingin ko kung magkikita silang muli. Lolo, tita, nabalitaan niyo na ba? Ano yun, Lucy? Nakasulat dito, si Paloma Durantes ay babalik sa Mexico ngayong araw. Nandiyan na sila! Tandaan mo, huwag mong banggitin yung kasal ni Fernando Jose. Uy, nandito ka na ulit, Paloma! Clarita! Ay, sa wakas na sa bahay na ako. Natalia! Ang ganda mo ngayon. Marami akong ikukwento sa inyo. Alis na ako at uuwi muna ako sa bahay. May mga ayusin pa akong gamit. Kita tayo mamaya. Mag-iingat ka. Magkwento ka naman. Kumusta ka? Sobrang dami nang nangyari. Baka abutin tayo ng bukas pag kinuwento ko lahat. Akala ko matatagalan ang pagbalik mo. Pagod ako at hindi ko na kinaya. Gustong-gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko nang makita si Fernando Jose. Gusto kong malaman niya kung anong laman ng puso ko. Ipagsisigawan ko. Isisigaw kong mahal na mahal ko siya ng buong puso ko. Kumusta ka, Paloma? Nabasa ko na babalik ka ngayong araw. Oo. Akala ko nandito si Fernando Jose. Wala. Halos araw-araw siyang nandito ng ganitong oras. Pero dati kasi yun. Sa bagong buhay niya, hindi na siguro ganon. Bagong buhay niya? Hindi mo ba alam? Nagpakasal na si Fernando Jose. Pinakasalan niya si Fedra? Oo. Ang akala ko, alam mo na. Hindi. Wala akong alam. Kailan sila kinasal? 5 araw na ang nakalipas. Sobra siyang naging matagumpay, Mauricio. Kaya nang lagi kong iniisip, magiging sikat si Paloma sa musika.
Naalala ko nung unang beses ko palang siyang nakita. Gusgusin pa. Wala sa katinuan. Akala ko nasisiraan ka na ng ulo. Tignan mo naman. Sikat na. Kung alam mo lang ang mga inaalok sa mga susunod niyang show, hindi ka maniniwala sa akin. Bakit bumalik ka pa rito? Dahil kay Fernando si Altamirano. Nakakaawa siya dahil alam kong magdudusya siya dahil dito. Pero kampante naman ako na babalik din siya sa akin. At ngayon, hindi na siya mawawala sa akin. Ito po pala yung mga sulat na dumating habang wala kayo, senyorita. 3 sulat po yan. Marahil galing sa mga taong bumati sa kasal. Ang isa ay para kay Fernando Jose galing sa isang kaibigan. Ayos ka lang? Ayos lang. Gusto mo na maiinom? Hindi, salamat. Kailangan ko nang umalis. May gusto ko ipasabi kay Fernando Jose. Ang alam ko wala siya sa Mexico. Nandito siya. Hindi sila nag-honeymoon sa Europa. Pumunta lang sila sa Acapulco ng ilang araw pero nakabalik na sila. Baka may gusto ko kang ipasabi. Wala. Wala na. Pakisabi sa kanya na sana maging masaya siya. Aalis na ako. Ano nang nangyari kay Paloma? Alam niya na siguro na kinasal na yung lalaki ngayon. Siguradong masasaktan siya. Sana sinabi na natin sa kanya bago siya pumunta roon. Sinabi ni Alex na wag ipaalam sa kanya. At hindi niya naisip na hahanapin ni Paloma yung pianista. Paano natin to aayusin? Ganito, Clarita. Hintayin natin si Paloma umuwi para malaman natin. Mahal kong Fernando Jose. Ikaw lang ang iniisip ko. Sana mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita ng buong puso ko. Hintayin mo ako. Mahal kita. Paloma! Nagpadala siya ng sulat? Hindi niya alam na kasal na kayo? Senyorita, anong ginagawa niyo? Bulag ka ba? Pinupunit ko. Itapon mo yan sa basurahan. At huwag mong sasabihin kay Fernando Jose ang tungkol sa sulat na yan. Narinig mo ba ako? Hindi ka magsasalita! Kakabalik lang nila ng Acapulco. Nagtagal lang sila roon ng 5 araw. Napakaikling ng honeymoon nila. Sa totoo lang parang hindi ganun kasaya ang anak mo sa napangasawa niya. Oo, hindi nga siya masaya. Pero salamat sa Diyos dahil si Fedra ang pinakasalan niya at hindi si Paloma. May pwede ba akong sabihin sa'yo? Meron kasi ako. Hello? Nakakainis na puto lang tawag. Oh, hello. Alam kong iniiwasan mo ang tawag ko. Ako to, Valeria. Si Francisco Quiñones. Bakit niyo tinago sa akin? Bakit hindi niyo sinabing kasal na si Fernando Jose ngayon? Rosalinda, Rosalinda.